Pamilyar pa ba kayo sa larong Pinoy na sipa, halaw dyan at iba pang katulad na laro? Ang sport na dinevelop ng isang Southeast Asian country, ang sepak takraw, na nilalahukan din ng Pilipinas. At noong 2023 Asian Games, gumawa ng kasaysayan ng ating koponan ng makadalawang bronze matapos ang 33 taon na paglahok. Let's get in the game sa pagtutok ni Martin Javier. Bicycle kick, heading, at roll spiking. Ilan lang yan sa tampok na moves sa traditional na Southeast Asian sport na sepak takraw. Combo yan ng aerial acrobatics ng volleyball at footwork ng soccer. Ang bawat kupunan, binubuo ng tatlong manlalaro, ang tekong o server, ang feeder o ang nagsiset ng bola, at ang striker na siyang nag-e-execute ng play. Susi sa bawat laro ang lakas ng binti at pulidong ball control. Kaya naman makasaysayan ang podium finish ng Pilipinas sepak takraw sa 2023 Asian Games. Makaraang masungkit ang tansong medalya. Imagine, after 33 years, not one but double bronze ang nakuha ng bansa sa naturang sport. Masaya rin po kami dahil kami yung nagdala ng Pilipinas na yon para makakuha ng medalya. So sobrang saya, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo nung time na yon, yung moment na yon, is talagang nagbunga, sir. Alam na naman natin na ang powerhouse in terms of sepak takraw na sa South Asia. Nasundan pa yan ng double bronze sa 2025 Southeast Asian Games, kung saan parehong third placer ang Pilipinas sepak takraw, men's and women's teams. Masaya, excited kasi first time dating sa local ka lang naglalaro, ngayon international na, mamimit mo na yung mga idols mo na sa ibang bansa. Yung mga kakulangan po namin doon, yun po yung ngayong inaano po sa amin dito. Training namin yan. Meron na po kami mga bagong tactics yung mga coach namin para mas mag-improve po kami. Sa Agosto ay sasabak ang Pilipinas sepak takraw sa King's Cup World Championship sa Thailand bago tumulak sa 2026 Asian Games sa Japan. Puspusan ang kanilang ensayo para mas mapagbuti pa ang depensa. Meron pa kaming chance na makita at masubukan ulit yung program na refinement kami kung ano yung kakulangan nung last magiging tournament preparation for Asian Games, sir. Malaking bagay yung laro namin sa King's Cup kasi para siyang nagkakaroon kumbaga tune-up fight. Siyempre, in the game tayo masubukan ang ilang sepak takraw moves. Yung low service, para sa mga beginners. Sir, tititigan mo lang na maayos yung bola, sir. Tapos papatama mo lang na maayos dito. Ready, sir? Yun! Ang setter, dinidescribe yan as the brains on the court, di ba, ng isang team. Kasi sa'yo nakasalalay yung didiskartehin ng opensa ninyo. Kailangan yung mapaganda yung bola para mapalo ng maayos ng spiker. Yung normal lang po na set. Ito, yan. Yun. Yo! Dito lang po yung batamaan, dito po, sa harap. Okay lang dito? Okay lang po. Okay. Yun. There you have it mga kapuso. Ngayong araw nakilala natin ang mga miyembro ng Philippine Sepak Takraw Team at nasubukan pa natin ang iba't ibang moves sa sport na ito. So, this has been Martin Javier. Pilipinas Sepak Takraw! Keeping you in the game! Isang critically endangered na Philippine Eagle ang nasagip umano sa Bukidnon mula sa pag-atake ng mga unggoy. Pero dudang ilan lalo't may mga tama siya ng pellet gun at inuuod na ang sugat. Nakatutok si Rafi Tima. Nangihina pero lumalaban ang Philippine Eagle na ito nang datnan ng mga opisyal ng Valencia Community Environment and Natural Resources Office ng Valencia City sa Barangay Quibinton, Impasugong, Bukidnon. Katuwang nila sa pag-rescue ang mga tauhan ng Bukidnon Provincial Zoo, Kitang Land Guard Volunteers at mga taga-Philippine Eagle Foundation nitong July 3. Isang magsasaka umano ang nakakita sa agila sa Barangay Dalwangan sa Malaybalay City. Kwento ng magsasakang si Marvin Ligoy sa mga taga-Sendro, itinaboy umano nila ang mga unggoy na umaatake sa agila at kinuha ang sugatang ibon. Akala nila at first, walang isang wild chicken. Pero kalaunan, sir,
they successfully drive off the monkeys. Doon nila na-realize na isang Philippine Eagle yung inatake ng mga monkeys. Ang katutubong magsasaka na nakakita sa agila, irerekomenda daw ng Valencia Sentro na bigyan ng pabuya at gawing isang bantay gubat. May ilang netizen na pumuna sa sugat ng agila at nagduda sa pagkakasagip nito. Pero sabi ng sentro, sa inisyal nilang pagsusuri, lumang sugat na ang nakita sa pakpak ng agila. Ang ilan dito, inuuod na, indikasyong matagal na nila ito. Agad nilapatan ng paunang lunas ang agila at dinala sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City para sa mas malalimang pagsusuri. Sa isinagawang x-ray sa ibon, nadiskubring meron itong 2 tama ng pellet gun. Nakabaon doon sa katawan ng ibon, sir, pero hindi siya, sir, hindi sa press na injury. Parang walang press entry of cancer bullet. Natanggal na ang isa sa mga bala, pero nasa loob pa ng katawan ng agila ang isa pa. Kailangan pa nilang palakasin ng ibon bago ito muling operahan. Sa pagsusuri ng mga eksperto ng Philippine Eagle Foundation, isang female young adult ang agila na nasa edad 5 hanggang 10 taong gulang at may timbang na 5.57 kilos. Malapit sa Mount Kitanglad Range Natural Park ang lugar kung saan natagpuan ang agila. Bagaman walang eksaktong bilang ang DNR Region 10 kung ilang Philippine Eagle ang naninirahan sa lugar na ito, lagi umanong may sightings ng pambansang ibon sa lugar. Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang paghuli at pagpatay sa critically endangered o malapit ng maubos na Philippine Eagle na itinuturing na pinakamalaking agila sa buong mundo. Kaya nga siya yung naka-retrain, sir, sabi niya na yung kinupkup na niya yung ibon, malaki nga talaga niya puntahan yung barangay, mga barangay official, para to properly turn over the Philippine Eagle kasi alam niya na bawal magkatay ng Philippine Eagle. Paigtingin pa rin ng DNR ang kanilang information campaign laban sa wildlife hunting, lalo na sa protected area. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakapanlulumo ang ginawang pagtatambak ng basura sa bahagi ng ancestral domain ng mga katutubong Aita sa Subic, Zambales na ikinuwento sa isang dokumentaryo ng Eyewitness. Kasunod yan at matapos maging usap-usapan online, sinimula na umanong hakutin ng basurang itinambak ng lokal na pamahalaan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng lupain ng mga katutubong Aita sa Subic, Zambales, may umaalingasaw na suliraning isiniwalat ang dokumentaryo ni Cara David sa Eyewitness na ibinasurang paraiso. Ginawa kasi itong tambakan ng lokal na pamahalaan. Kabalintunaan anya, lalo pag binalikan ang pagtrato sa kanila sa kapatagan. Pag nagtitinda ka po kami, ma'am, sabihin nila kaagad-agad, ma'am, na wow, alisan ninyo, linisan ninyo yung kwan ninyo, ha, yung pwesto ninyo. Agad-agad sabihin po nila yun, sumusunod naman po kami, ma'am. Pero sila po, parang bingi lang po sila o ano po sila. Dahil sa tambak ng basura, ang dating berdeng bundok, wala ng kulay. At nakakasakal na ang hangin. Itong bundok na ito, ma'am, parang ganyan po yung bundok na yun na nakikita po natin na yan, ma'am. Yan po, kaganyan po yan, ito. Yung bundok na yan? Opo, yan, ito lang po, ito lang ganyan po. ang itsura nila dati? Opo, ganyan. Inuuhaw na rin sila dahil pati ang mapagkukunan ng tubig, kontaminado na ng basura at katas nito. Malayo ito sa paliwanag umano ng lokal na pamahalaan sa kanila bago ang pagtatambak simula 2019. Yan nga po, sabi nga po, pagagandahin doon. Marami sa mga basura ay mga medical waste noong panahon ng pandemya. January 2022 naman, nadiskubre ng DENR ang open dump site na labag sa Ecological Solid Waste Management Act. Bagamat napatigil ang pagtatapon noong October 2025 at naipasara nitong Marso dahil sa reklamo ng mga katutubo, hindi pa rin tuluyang naaalis ang basura. During that time po, ang gusto lang namin, maitapon po namin yung napakadaming basura. Immediate solution lang po ito eh. So, hindi po magtatagal. Isolated po yung area eh. Kumbaga wala pong mga nakatira doon, gubat. Gubat po yung area. Kaya pansamantala po, doon namin naisip na ilagay. Pero nakatira roon ang mga katutubo at sakop ang lugar ng kanilang ancestral domain. Ayon sa kanilang leader, may kasunduang pinapirma sa kanila ang Subic LGU. Ang sabi nila sa amin, buwan-buwan magbibigay sila sa amin ng 10,000 isang. Ba't po kayo pumirma at pumaya? Kasi ayaw
kahit na hindi kami papayag at hindi, papayag kami at hindi, pagpatuloy nila kasi naumpisa na nila. Bago kami nagriyak, nalaman na namin na napatag na nila. Pinabulaanan yan ng LGU. Giit pa nila. Hindi namin alam, ma'am, na may community doon sa area. Matapos i-ere ang dokumentaryo, ay kinausap na umano ang mga katutubo ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ayon sa impormasyong nakuha ng ilan sa likod ng docu. Nagsimula na rin umanong hakutin ang mga basura. Yan din ang pahayag ng DENR Environmental Management Bureau Region 3 na nagsabing lilipat yan sa otorisadong landfill. Nakipag-ugnayan na sila sa provincial government at nagsagawa na ng inspeksyon at compliance monitoring doon. Mayroon na ring umanong naaprobahang safe closure at rehabilitation plan. Naway bahagi nito ang tunay na paglilinis sa lupaing tanging inaasahan ng mga katutubo na di lang nila basta tahanan o pangkabuhayan, kundi lupang minana nila at ipapamana pa sa susunod na mga henerasyon ng kanilang lahi. Naaawa din po ako sa lugar na bakit ginanito po nila. Masakit po sa damdamin po, ma'am. Napakasakit po. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Naaresto sa Cainta Rizal ang 4 na sangkot sa pagtangay ng bills payment machine sa magkakahiwalay na convenience store sa iba't ibang lugar. 3 sa kanila, kagrupo umano ng mga nakabarila ng pulisya sa NLEX Bocaue Tollgate nitong Hunyo. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa 3 magkakahiwalay na lugar sa Taguig, Mexico, Pampanga at San Pablo, Laguna, hulikam ang isang modus ng mga armadong suspect. Puwersahang tangayin ang bills payment machine sa mga convenience stores na may lamang pera. Base sa kuha ng CCTV, wala pang 2 minuto ay nabaklas at naisakay na sa kanilang pulang getaway vehicle ang target na makina. Kino-combat park nila, inuuna nila yung likod, itinatapat mismo doon sa makina para matakpan yung kanilang gagawing pagkuha. Didistrongkahin kunyari yung mga bolts. Then 3 o 4 sa kanila bubuhatin na at ilalagay sa loob ng sasakyan. Then that's it, yun na talaga. At along the way, doon na nila didistrongkahin at kukunin ang perang nasa loob ng makina. Sa isang operasyon sa Cainta Rizal, nahuli ang 4 na suspect habang may bibiktimahing dapat na convenience store. Na-recover sa kanila ang mga gamit sa pagninakaw. Ito nga yung nakuha ng CCTV na sasakyang ginagamit ng mga suspect para tangayin ang mga electronic cash processing machine sa iba't ibang area nga dito sa Calabar Zone. At sa tuwing sila'y sumasalakay, gumagamit sila ng iba't ibang plaka na lahat puro nakaw. Meron kasing pumasok na mga reporte dito sa atin na may mga nawalang mga plaka dito sa Calabar Zone. Nung magkaroon tayo ng video na nakita natin somewhere in San Pablo, na may isang Innova Red, which is nagmatch yung plate number na nawala dito sa Calabar Zone. So doon natin pinagtagpi-tagpi itong Innova Red. Ito na rin pala ang ginagamit nila doon sa pagkuha dyan sa mga machine. 3 sa 4 na aresto, dati nang nakulong sa Bilibid dahil sa kasong robbery. Kagrupo rin daw nila ang 3 suspect na nahuli sa NLEX Bocaue Tollgate ilang linggo na ang nakararaan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang isa, pero sabi ng 3, look out lang sila. Wala po kami pinipili, sir. Kung ano lang po yung makita namin, sir, yun na po yun. Tagal-lulukot lang po ako. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, fully paid na pero ilang taon nang walang plaka ang isang motorsiklong idinulog sa atin ng may-ari nito. Yan ang aming pinaaksyonan sa Land Transportation Office. Taong 2015 pa nakabili ng motorsiklo si Kent sa isang dealer sa Pampanga na hinulugan niya hanggang 2018. Pero sumbong niya, inaabot umano ng siyam-siyam ang release ng kanyang plaka kahit fully paid na. 3 taon ko po hinulugan yan mula 2015 hanggang 2018. 11 taon na po, hindi ko pa po makuha. Ilang beses na umanong nag-follow up sa dealer si Kent, pero ang paliwanag po nung yung binilang ko ng motor, mula daw ho nag-backlog. Yung mula 2014 hanggang ang sinasabi, hintay-hintay lang po. Anong hassle? Ano ho yung
abala o aberya na idinulot sa inyo nito? Siyempre po, takot din po pag nahuli ka ng HPG. Sigurado pong impound po yung motor. Ano po, sir, ang gusto niyo mangyari ngayon? Gusto po mangyari, makuha na po yung plaka ko. Kanya po ako lumapit kay Action Man dahil alam kong mabilis na umaksyon to. Nag-message kami sa dealer na napagbilhan ni Kent ng motorsiklo para makuha ang kanilang panig pero wala pa silang tugon sa amin. Dumulog ang inyong kapuso Action Man sa Land Transportation Office o LTO. Lumabas sa record ng ahensya na mayroon lamang isang rehistro ang plaka ng motorsiklo ni Kent sa kanilang IT system noong 2016. Kahit sa Pampanga niya nabili ang motorsiklo, nairehistro raw ang mother file nito sa National Capital Region sa kasamaang palad. Kasama ang serye ng plaka sa mga naapektuhan ng backlog ng ahensya mula 2014 hanggang 2019. At sa isinagawang system-wide verification ng license plate backlogs, hindi na isama sa produksyon ng plaka ang mga unit na mayroong inactive o delinquent na rehistro. Kasama riyan ang plaka ng motorsiklo ni Kent. Dahil diyan, nagtakda na ang LTO ng kapalit na numero ng plaka. Sa ngayon ay naibigay na kay Kent ang pinakahihintay niyang plaka ng motorsiklo. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyo. Kapuso Action Man! 6 years after ng successful run ng Kapuso adaptation na Descendants of the Sun, may special reunion sina Dingdong Dantes at Jenilyn Mercado. Abangan yan ayon kay Dong sa The Master Cutter. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa 2020 Kapuso adaptation ng well-loved K-drama na Descendants of the Sun, huling nagkasama sina Dingdong Dantes at Jenilyn Mercado sa isang serye. From Captain Lucas Manalo at Dr. Maxine de la Cruz, aka Big Boss and Beauty, makakasama ni Atoy si Olga. Special role ni Jen sa Kapuso action drama series na The Master Cutter. Yung huli namin Descendants of the Sun pa. And sabi ko, kailan ko kaya ulit makakatrabaho si Dong pagkatapos nun, di ba? Ano ba yung mga chance na pwede ko ulit siyang makasama? So, ito na yon. Kaya masayang-masaya ako na nag-guest ako dito sa Master Cutter. So yung unang eksena namin was very light, tapos medyo basta magaan lang, tapos may konting comedy, ganun. Kaya naalala namin yung mga pagkakataon nung nagkasama kami sa Descendants of the Sun. Sa Instagram, nag-post din si Dingdong ng ilang behind the scenes ni Jenilyn kasama ang iba pang cast ng The Master Cutter. Welcoming Jen sa Barangay Tabang Lupa. Dapat daw abangan kung ano nga ba ang magiging papel ng karakter ni Jen sa buhay ni na Atoy at Ibiang. Espesyal siya at napaka-importante ng karakter na yun. Kasi yun ang basta, abangan nila. Abangan nila. Super duper special role. Napakahalaga ng role ni Jenilyn Mercado dito sa The Master Cutter. Clue na lang. May kinalaman siya sa buhay ni Ibiang. Sa episode mamaya, si Ibiang sumali sa isang school beauty pageant. Kalaban niya ang school bully na si Janine. Muli namang nagkita sina Atoy at si Audrey played by Max Collins. Dahil sa aberya sa talent portion ni Ibiang, to the rescue si Atoy na lalo nang napapalapit ang loob sa alaga. Ever since naman talagang malapit talaga sa puso ni Atoy si Ibiang. Kaya talagang pinili niyang maging nandyan para sa kanya. Sa mga school activities, mas pipiliin pa niya yun kaysa sa trabaho niya. Labis naman ang pasasalamat ni Dong at lahat ng bumubuo ng serye sa lahat ng mga tumututok sa The Master Cutter. Kaya walang sawa po yung pasasalamat sa lahat ng mga nanonood. Kasi talaga nung binubuo ito hanggang sa nung nag-umpisa hanggang ngayon, isa talaga ang nasa puso't isip namin na bukod sa magbigay aliw, 'di ba, gabi-gabi, syempre mag-iwan din ng mga values, 'di ba, sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa pamilyang Pilipino. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.
Sumipa sa pinakamataas na level sa loob ng isang buwan ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kasunod ng muling pag-atake ng Amerika sa Iran. Naglalaro ngayon sa 80 hanggang 86 US dollars ang presyo ng krudo kada bariles. Ayon sa ekspertong nakapanayam ng Reuters, sinusubukang tansyahin ng oil market ang presyo ng krudo ngayong hindi nagtagal ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. At kung magpapatuloy ang sigalot, posibleng umabot sa hanggang 90 US dollars per barrel ang halaga ng krudo. Kamakailan, muling iniutos ni US President Donald Trump ang paghaharang sa Strait of Hormuz. Iminungkahi rin niya ang pagpapatupad ng 20% singil sa mga daraan sa naturang lagusan. Halos isang buwan pa lamang matapos ang walang habas na paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinailangan muling suspindihin ang face-to-face classes doon, bunsod ng panibagong banta. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakatanggap ang isang guro ng screenshot mula po sa isang estudyante kahapon. Naglalaman daw ito ng mga banta kabilang ang umunoy planong pagpapasabog sa paaralan. Target umano ang mga grade 7 at grade 8 students at may binanggit ding pangalan ng kanila umanong target. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa Regional Anti-Cybercrime Unit para matukoy at ma-validate ang naturang banta. Pinaigting din ang seguridad sa paaralan. Mariing kinundena ng Department of Education ang banta at nanawagan silang itigil na ito. Nag-adjourn na po ang Day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay matapos ang redirect at recross kay Attorney Jeremy Loto. Kabilang po rito ang paglinaw sa ilang pagkakamali sa mga dokumento ng National Bureau of Investigation. At nakatutok po live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, matapos nga ang ilang oras na cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte, ay nagkaroon naman ng pagkakataon ng prosecution para sa tinatawag na redirect. Ito yung maari muli silang magtanong para makapagpaliwanag ang kanilang witness na si Attorney Jeremy Lotok, dating hepe ng NBI Cybercrime Division at namuno sa investigasyon sa sinasabing pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo noong 2024. Isa na dito yung tungkol sa tanong ng depensa tungkol sa umunay pagkakamali sa ilang dokumento ng NBI gaya ng sa petsa. With all these mga infirmities, don't you think that these errors constituted violations of due process? Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, that the Vice President uttered those statements, na ang NBI mayroong findings, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Tinanong muli si Lotok ng private prosecutor na si Attorney Ligutan tungkol sa mga ito. Gate ni Lotok, wala itong epekto sa nakita sa video na nagbanta umano ang bise na may nakausap na siya para patayin ang Pangulo, ang First Lady at dating Speaker. The NBI supposedly started its investigation on November 23, but there was already a subpoena dated November 6. Do you remember that? Yes, sir. Mr. Witness, how do you characterize this error, if at all? Typo, sir. Typographical error. Basically, hindi ito substantial insofar as the document is concerned. Ito yung may mga instance maling spelling o nagkamali lang ng date. Then pag makita mo naman dun sa surrounding circumstances, ito naman ang tinutukoy na date. Ugaya ng mga case numbers. Case numbers. Now, what effect, if any, did this typographical error have on the statement of the Vice President threatening the President and the two others? What's the effect, if any, of these errors? They don't have any effect at all insofar as the findings of the NBI is concerned, sir. Why is that? Well, because those
typographical errors does not alter the fact that the video exists. It does not alter the fact that the Vice President uttered those statements. And it does not alter the fact that the findings of the NBI is that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Okay, Your Honor. Ipinunto rin na hindi umano binawi ng bise ang kanyang banta gaya ng makikita sa isa pang video na nakunan daw 3 araw matapos ang online press conference niya noong 2024. Pinalabas ang bahagi ng video sa impeachment court kanina. I was asked Romanov and then I answered. I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Ayon pa kay Lotok, hindi umano nakialam ang Pangulo sa investigasyon ng NBI. Giit niya, lumabas sa kanilang investigasyon na nagbanta talaga ang bise at seryoso ito bilang siya ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Utterances noong November 23, at the same time, yung pagiging For the record, Assisting Counsel for the Prosecutor, accompanied by... don't have any effect at all insofar as the findings of the NBI is concerned, sir. Why is that? Well, because those typographical errors does not alter the fact that the video exists. It Muling giit niya, hindi maituturing na freedom of expression lamang ang pagpapahayag ng bise at maituturing daw itong betrayal of public trust. Yung nature ng utterances, may kinausap na ako, ma'am, huwag kang mag-alala. So, ibig sabihin, even before the questions was asked, may kinausap na ho ang Vice Presidente. There is intent on the part of the Vice President. The Vice President is determined insofar as that statement is concerned. At the same time, the utterances were not product of a temporary fit of anger or spur of the moment. In other words, the utterances, the threat was real, was serious, Your Honor. No. Sa pagtatanong ng mga senador ay pinalutang ni Senador Robin Padilla ang ilang question sa kredibilidad po ni Lotok. Isa ditong umano'y pagkakaroon niya ng kaso sa ombudsman. Pero sinagot ni Lotok na wala raw opisyal na komunikasyon mula sa ombudsman tungkol sa kaso at nang mag-check daw siya ay peke umano ang notaryo ng naturang reklamo. Sa ngayon, ang pinakahuling naganap dito bago po mag-adjourn ay sinabi po ng prosecution na hindi na po nila isasalang ang dalawang witness nila. Ito po si Attorney Zulaika Lopez ng Office of the Vice President at Captain Belinda Bello ng House of Representatives dahil ayon po kay Kapunan ay wala na po silang idadagdag pa at nasabi na rin naman yung sasabihin nila sa harap ng hukuman. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kasal na nga ba si Bea Alonzo? Usap-usapan ng litratong ito na ibinahagi ni Makati Mayor Nancy Binay kasama si Bea in white. Nasa opisina ng Mayora sa Makati City Hall ang dalawa. Ang photo may hashtag na One More Chance. Sa isang Facebook reel ng showbiz vlogger at talent manager na si Ogie Diaz, sinabi niyang ikinasal na si Bea sa non-showbiz boyfriend nitong si Vincent po. Nang nariraw ang palitan ng I Do sa Makati City Hall alas 7 ng gabi kahapon. Sabi pa ni Ogie na nakakita umano sa wedding photo at marriage certificate, wala sa event ang family members ng dalawa. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng company Bea ang balita.
Last year nang kumpirmahin ng aktres ang relationship nila ng businessman.